Good day! You're listening to JA1K Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at JA1K Top Facebook. Here's your message for today. Ang apple nun ay prutas. Pero ang apple ngayon ay eto na. At ang windows ay yung kwadradong butas sa dingding ng bahay. Pero ngayon, nagbago na. Okay. The OS or the operating system is the most basic program in the computer. Pag tinanong ka, anong OS ng computer mo? Ibig sabihin, yun ang basic operating system ng computer. In the same way, the universe is operating in its basic form. Ang tawag natin doon ay OS of the universe. Sabi nga, OS. Okay, this is the operating system of the universe. The operating system of the universe is the law that governs all reality. Okay, isa daw itong batas na sumasakop sa lahat ng katotohanan. Success and failure hang on this law. Okay. Ang success, ang tagumpay, at ang pagkatalo ay nakadepende dito sa batas na ito. Follow this law and you will succeed. Disregard the law and you will fail. Okay. Kapag naunawaan mo ang OS of the universe, ang operating system of the universe, kapag alam mo ito at ginagamit mo ito, ina-acknowledge mo ito, you will gain. But if you reject this law, you will be punished. You will fail. You will surely fail. Okay? Ano yung mga natural laws na alam natin? Example, the law of gravity. Ano ang law of gravity? Lahat ng tumatalsik sa taas ay bumabagsak. Kaya huwag kang tatayo sa taas ng 10-story building. For sure, hindi ka tataas. Babagsak ka. Because that is the law of gravity. Everyone who knows the law and follow it will succeed. But those who disregard it will fail. Okay, ano pa yung mga laws na alam natin? The law of cause and effect. Alam ko, well applied itong law of cause and effect. Bakit lumaya si mister sa bahay? Kasi nabibingi sa nagar niyang asawa. Okay, that's the law. The cause, nagnanag yung asawa. The effect, lumayas ang asawa. This is the cause and effect. Pag sinunod mo ito, you will succeed. Huwag kang magngangawa, baka magustuhan ng manatili ng asawa mo sa inyong bahay. Okay. Next, the law of freedom. Ano naman itong law of freedom? Pagkatapos ng gabi ay, tinan nyo, hindi kayo nagkakamali. Pagkatapos ng gabi ay umaga. Pagkatapos ng kalungkutan ay kasiyahan. Everyone knows this law. Hindi na kailangan mag-aaral sa eskwelahan para malaman ito because this is naturally abounding in us. Nakapalibot itong batas na ito na kapag sinunod mo, magiging successful ka. Pero pag hindi mo sinunod, magfe-fail ka. Okay. Another law, the law of gestation. Ano naman itong law of gestation? It takes time to manifest. Halimbawa, uminom ka ng gamot. Umiepekto agad? Okay. Meron pang time na iniaalat bago mo maramdaman yung epekto ng pagginhawa ng pakiramdam mo. That is the law of gestation. Okay. Isa pa, halimbawa, ikaw ay nagtanim. Agad, parang the Beanstalk, sino ngayon? Si Jack and the Beanstalk. Pag itinanim mo yung buto, biglang tumaas agad. Okay. It takes time to manifest. That's the law of gestation. Okay. Makita natin na kapag sinusunod mo pala ang batas, ikaw ay nagiging successful. Pero pag hindi mo na-acknowledge ito, pag nag-fail kang i-acknowledge ito, you will fail. The operating system of the universe is the law that governs all reality. Friends, gusto kong i-reveal sa inyo that the operating system of the universe is the law of the harvest. Ganda, no? Sabi mo nga, law of the harvest. Okay. Ito ang operating. Ito ang basic unit, basic system ng universe.
the law of the harvest. This is what governs the world. And this is what governs your life. Okay, ito ang sumasakop sa ating buhay. The law of the harvest states that what you plant, you harvest. What you don't plant, you don't harvest. The more you plant, the more you harvest. The less you plant, the less you harvest. Example, if you plant mango, anong i-harvest mo? Rambutan? Kahit paborito ko yon, talagang mangga ang lalabas doon. Okay. If you plant bananas, surely, bananas ang magiging bunga. Kaya going bayabas. Okay. Going bananas. If you plant love, you will harvest love. Okay. If you plant hatred, you will harvest. Okay. Nagliliwanag ba sa ating isipan yung OS of the universe? You harvest what you plant. Pag masipag magtanim, mayroong aanihin. Okay. The law of harvest states that what you plant, again, you harvest. Pag hindi ka nagtanim, hindi ka aani. Okay. Kapag nagtanim ka ng marami kang aanihin, pero pag kaunti ang iyong itinanim, kaunti rin ang aanihin. Friends, there are 2 seasons of this universe. May 2 season lang sa universe. Kahit sa Amerika ay may 4 seasons, sa ibang bansa ay may iba pang mga season. Actually, there are only 2 seasons in the universe. That is the planting and the harvesting season. Okay. During the planting season, I chase after blessing. Okay? Pag planting season, ikaw ay humahabol sa pagpapala. Pero pagka-harvesting na, blessings are chasing after you. Blessings na ang hahabol sa'yo. Okay. Okay, kayo magtatanim, ikaw ang humahabol. Inaantay mo, excited ka, papunta ka sa pag-aani. Pero pag nag-aani ka na, ang blessing na ang hahabol sa'yo. Okay. How do you get to harvest? There are only 2 powerful steps. Okay. Para daw umabot tayo sa pag-harvest, may 2 powerful steps. Ano yun? Step number 1, even if you see no result, plant seeds. Yan. Ano daw ibig sabihin nun? Kahit hindi ka daw nakakabuhay, magtanim ka pa rin. Kahit hindi sumisibol, magtanim ka pa rin na magtanim. Why? Remember that in the planting season, not all your seeds will grow. Hindi lahat ng tinanim ay sisibol. Many of your seed won't reach the harvest season. Meron naman sumibol, hindi naman umabot sa pag-aani. Some of your seeds will die. And yet, you need to plant seeds. Sabi mo sa iyong katabi, plant seeds. I remember one area of my life where I had to plant again and again. Almost giving up because it seemed as though nothing was happening. Naranasan ko din yan. Tanim ng tanim. Trabaho ng trabaho sa church. Pero wala akong nakikitang result. Walang nakaka-recognize sa ginagawa mo. Pag gano'n na ba ang sitwasyon, titigil ka na ba? Okay. Ang daling sabihin, hindi. Pero pag hindi man lang nakita ni Pastor, ayoko na. Sa susunod, hindi na ako tatrabaho. Okay. You need to plant even though no one recognized. A poem by Mother Teresa. Basahin natin ito. People are often unreasonable and self-centered. Forgive them anyway. Kahit self-centered ang mga tao, patawarin mo lang sila. If you are kind, people may accuse you of ulterior motives. Pag nagpakabait ka, sabihin, nako, may hidden agenda yan. Be kind anyway. If you are honest, people may cheat you. Kung kailang katapat, saka ka naman dinadaya. Be honest anyway. If you find happiness, people may be jealous. Pag nagsaya ka, sabi ng mga tao, ito parang walang pagtingin sa krisis eh. Okay. Minamasama pa rin ang pagiging masaya mo. Be happy anyway.
The good you do today may be forgotten. Gumawa ka ng kabutihan ngayon, nakakalimutan din. But do good anyway. Give the world your best, and it may never be enough. Sabi ng song, I give my best, but I guess my best wasn't good enough. Nandito ang aking mentor sa mga lyrics ng kanta dahil kanina kumakanta ako sa CR. Iba yung lyrics ko. Okay. Sabi doon, your best wasn't good enough sa mga tao. But, give your best anyway. For you see, in the end, it is between you and God. It was never between you and them anyway. Hindi sa tao mo ginagawa yan, kay Lord. Pag nagtanim ka, may batas. May OS ang universe. Hindi pwedeng hindi ka aani. Pag hindi sa taong yun, sa ibang tao, aani ka. Sa ibang pagkakataon, aani ka. Ang mahalaga, nagtanim ka ng may inaasahan kang sisibol. Step number 2, plant in the right environment. Magtanim ka sa tamang lugar. Kailangan mo maunawaan yon. But hidden in this law is the need to plant your seeds in the right environmental condition. Kailangan mong ma-recognize, hindi lahat ng lugar ay pwedeng taniman. Ay, kung magtanim ka dito sa ating harapan na iyan, kahit 100 buto na ang naitanim mo, simentado yan, hindi sisibol. Okay? You need to recognize what is the proper location kung saan mo itatanim ang iyong seeds. Okay? Good sunlight and abundant water, these are the key. If I plant the right seeds in the wrong environment, there will still be no harvest. Kaya kailangan mong malaman kung saan ka dapat magtanim. Then what is the right environment? I call this faith. Okay? Faith ang right environment kung saan ikaw ay magtatanim. You need to plant your seeds with a blessing mindset. Sabi mo nga, blessing mindset. Kailangan, pag nagtatanim ka, ang isip mo ay nakaset doon sa blessings mindset. Okay? Alam nyo, ang katotohanan are parallels. All truths are parallels. So ngayon, ang isang side ang ating pinag-aaralan. We don't want to be extreme. We just want you to see the other side of the coin. Okay? Gusto kong ipakita sa inyo na kapag kayo ay nagtanim with a blessing mindset, what will happen? Faith is the water and sunlights of your seed. Ang pananampalataya daw ang siyang magiging tubig at magiging araw na kailangan ng iyong halaman para ito ay mag-grow. Okay. So halimbawa, may itaninim ka at in-exercise mo yung faith mo. I believe in my heart, ang itinanim ko ay lalago, 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 lalago. Naalala niyo yung door-to-door affirmation of blessing? Sino naglagay sa pintuan? Sino araw-araw nagde-declare? Binabasa niyo yon? Wow, pag binabasa niyo, dapat nakangiti kayo, ha? Very positive. Mataas ang aura. Wow, Lord, I believe that my gates will be open round the clock to receive the wealth of many lands. Sabi ng kapitbahay mo, napapaano yun? Okay, ganyan-ganyan ka, emote ka. Feel mo na talagang dadating. Okay, that's the blessing mindset. Okay. Alam mo na may tinanim ka at alam mo ang itinanim mo sisibol at alam mo ang tinanim mo lalago at aani ka. The blessing mindset. Okay. The blessing mindset is that no matter what happens, you expect to be blessed. Ano yung nakalagay doon sa door-to-door affirmation? Whatever I do and wherever I go, I will be blessed. Pawa, mag-a-apply ka ng trabaho. Lord, whatever I do, and wherever I go, gaano man kalayo yung aking pupuntahan na yan, pagdating ko doon, I will receive blessing. That's the blessing mindset. Okay? That you expect good things will happen to you. Alam niyo kung paano ko to pinapractice? Meron akong tinatawag sa bahay na, sa aming kwarto na faith wall.
Ito yung faith wall namin. Ayan. Yan yung faith wall namin. Yung dingding ng isang kwarto namin ay punong-puno ng mga verses. May verse declaration para kay Joanne. May verse declaration para sa akin. May verse declaration para kay Nathan. Ang aming vision as a family that we will be a God righteously wealthy family in Jesus' name. Yan ang declaration namin. Bakit kailangan mong ilagay sa bahay, sa dingding ng bahay mo? So that you will always see. At habang nakikita mo, napafamiliarize mo. I have a story of a woman, malungkot siya. Kasi nung tumanda siya, mag-isa siya. 3 anak niya, at yung 3 anak niya ay lahat naging seaman. So, wala siyang kasama sa bahay. Lahat nasa abroad. Lahat nandoon sa paglalayag. Sabi niya, bakit kaya yun ang naging kagustuhan ng aking mga anak? Sumulat siya sa isang writer ng isang newspaper. At yung writer, naging interested sa kanyang question. So, bumisita yung writer doon sa bahay nung matandang babae. At pagdating niya doon sa bahay ng matandang babae, may isang nakatawag sa attention niya. Yung isang malaking portrait na nakalagay doon sa ilalim ng chimney. Yung portrait ay larawan ng isang barkong naglalayag sa isang malalaking alon na karagatan. Okay. Bakit nagsiman yung kanyang mga anak? Kasi araw-araw nakikita yung portrait. Naiisip nila, ano kaya ang meron doon? Parang masarap yatang sumakay doon. Kapag ang vision ay isinulat mo, sabi ng Bible, ang lahat ng nakakakita nito ay tatakbo. Okay. Write your vision. Write your word declaration na binigay sa iyo ng Lord para araw-araw makikita mo yan. O pag nakita ko si Nathan, nakita ko na agad yung faith wall namin kasi nasa dingding niya yung faith wall namin. And when I see the faith wall, nare-remind ako, Lord, you are making us in a path of a destiny na kami ay pagpapalain mo. Amen. Whatever you do and wherever you go, you will be blessed. Dapat expectant ka. Dapat ang puso mo ay laging nag-e-expect na mayroon kang tatanggapin sa Panginoon. You know, it's not a negative attitude. Kailangan mo lang samahan ng iba pang mga characters, character development. Hindi masama ang mag-asam sa Panginoon ng mga bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. For the Lord gave His life goal in the world. It's written in John chapter 10, verse 10. B, ang sabi doon, and I come to the world to give you life in its fullness. Ang binigay sa iyo ng Panginoon ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Okay. I know people who work in their finances but don't expect to be truly rich. Maraming mga tao nagtatrabaho. Pag tinanong mo, anong rason bakit ka nagtatrabaho? Para kami makakain, magkaroon ng damit, makatulog sa isang dampa. You know, hindi ko kayo masisisi if you think like that. Dahil ganyan din ako. Pero nabasa ko yung isang book, sabi niya, may 3 reason na nagpapabago sa isang lalaki. Una, si Lord. Ikalawa, aklat. At ikatlo, babae. Pag nag-asawa ka na, marirealize mo, kasalanan palang gutumin ang pamilya. Hindi pala sasapat yung kinalalagyan mo para maitaguyod mo ang pamilya mo. Kaya kailangan mong kumilos. Kumilos ka at pagpapalain ka ng Panginoon by the OS of the universe. And what is the OS of the universe? Plant seeds. That's the law of the harvest. If you want to harvest more money, you have to plant value. Sabi mo sa iyong katabi, plant value. Why? Because money is the symbol of value. Alam niyo ba yung pera? Kung yung Ninoy na pera natin, 500 pesos, ay dinala mo sa panahon ng 1946, panahon ng mga Hapon,
Pag ipinakita mo yan sa mga Pilipino, baka pang iwang lang yan. Bakit? Walang halaga yan. Walang halaga yan. Bakit? Kasi ang pera in itself has no value. Nagkaka-value lang ang pera sa humahawak nito. Kaya nagtataka ka, bakit kaya hindi lumalaki ang aking pera? Kasi bababa ang value mo. Because your money is the symbol of your value. Pag mababa ang tingin mo sa sarili mo, hay nako, you will not be wealthy as you want. Bakit? Hindi mo ini-increase ang value mo. Pag in-increase mo ang value mo, i-increase din ang wealth mo. Because your wealth is the symbol of your value. Tandaan natin yan, ha? Okay. A study of lotto winners. Yung mga economists sa University of Kentucky, University of Pittsburgh, at Vanderbilt University ay nag-aral tungkol sa mga nanalo sa loto sa ibang bansa. Okay. Ito ang kanilang natuklasan. More than 1,900 winners went bankrupt within 5 years. Yung lahat ng mga nanalo ng loto, tumagal lang na 5 taon, nauwi din sa wala. What happened? The takeaway is that sudden wealth only exaggerates your current situation. Dapat mo itong maunawaan. Pag hindi pa tama ang puso mo at tumanggap ka ng malaking halaga na hindi kasing halaga ng value mo, babalik pa rin yung halaga sa tunay mong value. Even you earn millions, you win in a lotto game, you win in a raffle, sumali ka sa Wawawi, okay, at naging sudden millionaire ka, but you do not increase your value, uuwi din yon sa tunay na halaga mo. Unti-unting lalabas yung pera hanggang sa pumantay siya doon sa iyong value. Because remember, money has no value. It gains its value sa pamamagitan ng humahawak nito. So ngayon, anong na-realize natin? Okay, sabi dito, if you're unhappy, bad with money, and surrounded with people you don't trust, money will make those problems worse. Bakit? Kasi ang sudden wealth will only exaggerate your current situation. Kung ikaw ay bulagsak, habang maliit pa ang kayamanang hawak mo, pag lumaki yan, lalaki lang yung pagiging bulagsak mo. The same character. The same value. Kasi, yun ikaw eh. Okay. Kapag pinayaman ka ni Lord, pero hindi nakahanda ang pusong mo, uuwi at uuwi din yun sa wala. Kaya alam mo na ngayon ang rason kung bakit hindi ka pa iniaangat, ipinopromote ni Lord. Kailangan mong ma-realize ang tunay mong value. Okay. Sabi dito, if you are fulfilled, careful with money, and enjoy a life of strong relationships, the winning could make those trends better. Pero pag handang-handa ka na tumanggap ng pagpapala at dumating na sa iyong pagpapala, i-exaggerate niyan yung situation mo. Lalo kang ipopromote, lalo kang payayamanin ni Lord. And by the way, ang kayamanan ay hindi laging tungkol sa pera. Maraming aspect ng buhay ang pagyaman. Pag ang idea natin, pag ikayayaman ay milyonaryo ka lang, kulang yun. Mataas dapat ang level ng iyong pakikipag-socialize. Mataas ang level ng iyong pakikipagkaibigan. Marami kang kaibigan. Mayaman ka sa kaibigan, mayaman ka sa kalusugan, mayaman ka pinansyal, mayaman ka espiritual. Ito ang tinutukoy ko. So bakit hindi mo maabot yung malalalim na bagay? Because your value is very low. Okay. There are 3 seeds of wealth. Kailangan natin itong tandaan. 3 buto ng kayamanan. Number 1, character. It refers to your integrity. Ikaw ba ay may K, character? K daw naman, C naman yun. Karakter. Meron ka bang integridad? Ang sinabi mo ba'y sinabi mo? O ang sinabi mo ay nagbabago pag nagbago ng sitwasyon? Isa yan sa mga buto ng
Pagyaman. Second, competence. Meron kang kasanayan. May gifting ka. Kaya daw ang pagyaman ay gifting din. Gusto niyo ng gift na yon? Ay increase your character. Okay. And number 3, connection. Kailangan maayos ang relasyon mo. Ang hirap ng mayaman ka pero wala kang kapitbahay. May kapitbahay ka nga, hindi mo naman binabati. Hindi ka rin kilala. Okay. So, ang 3 seeds na yan, kailangan mong i-develop sa sarili mo. Your character, your competence, and your connection. That refers to your integrity, gifting, and relationships. Another point, even at harvest, keep planting. Sabihin niya natin, even at harvest, keep planting. Huwag ka tumigil sa pagtatanim. Pag araw ng sweldo, hindi na magtatanim. Absent ka pag araw ng trabaho, araw ng sweldo. Teka, payday to. Kailangan, naka-day off ako. Hindi. Ang isang tao na alam kung ano ang tamang pagtanaw tungkol sa pag-angat ng iyong buhay ay habang ikaw ay nag-aani, ikaw ay nagtatanim. Some of you are enjoying your harvest season in various areas of your life. Don't stop planting. Sabi mo sa 3 kapatid mo, don't stop planting. Okay. Don't forget to take some of the seeds that you harvest and plant them. Alam nyo, ang mga wais na mga magsasaka, sila ay nakapag-ani nung nakaraan at meron silang isang ibinubukod na ang tawag ay pang-punla. Okay. Sa lahat ng inani nila, hindi nila inuubos yon. Nagsusubi sila ng pang-punla. Bakit? Para sunod-sunod na taon nakakapag-tanim sila. Masama yung ubos-ubos, biyaya, bukas, nganga. Okay. Bukas nganga. Wala kang itinabi. Hindi ka nagbukod. Okay. Don't forget to take some seeds that you harvest and plant them. If you do this, greater harvest season will come. Palaki ng palaki ang ani mo kung alam mo na kapag tinatanggap mo ang iyong ani, nagbubukod ka na. Okay. You will still be eating, sabi ng Leviticus 26:10. You will still be eating last year's harvest when you will come to move it out to make room for new harvest. Ibang klase ito. Hindi mo pa daw nauubos ang iyong inani nung nakaraan. Kailangan mong itabi sapagkat may paparating na bagong ani. And that is what I call abundance. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Gusto niyo ba yon? Sabi mo, akin yun. Dapat kapag ka ikaw ay, para masabi mong ikaw ay in abundance, hindi pa natatapos ang isang cycle, may dumadating na ulit sa iyong pagpapala. Okay? Why it happened? Because even in harvest, you keep on planting. Okay? Another point, fill your nets. Okay? Ano yung ibig sabihin ng fill your nets? Sa Bible, they were fishing all day and have caught nothing. But Peter said that he'd still do it. But Jesus said something curious. He just didn't tell them, lower your nets one more time. He said, lower your nets in the deeper water and lower your nets on the other side of the boat. No, si Peter ay nangingisda, wala siyang mahuli. Dumating ang Panginoon, hindi lang sinabi ng Panginoon, ilagay mo sa malalim na bahagi ng tubig ang lambat. Kung hindi, sabi niya, ilagay mo sa malalim na bahagi ang lambat at pagkatapos ilagay mo naman doon sa kabilang side nung bangka. What is this teaching us? In other words, quit the old way of doing things and take another path. Ang gusto ni Lord, maging creative ka sa sitwasyon mo. Huwag laging spoon-fed. Huwag laging antay ka na lang sa isusubo sa iyo ng tadhana. Pag binigyan ako ng tadhana ng tuyo ang ulam ko. Pag binigyan naman ako fried chicken ang ulam mo. Wala kang ginagawa. You need to quit the old way. Learn new ways. Mag-research ka. Maraming mga tao nagsasabi, after I take college, I will stop studying and then work. No, you don't stop studying. Don't stop studying until you die. Pag-aralan mo, hindi na academic. Pag-aralan mo ang buhay. Ito ang katotohanan. Ito ang ginagalawan mo.
Pag-aralan mo, paano pumapasok sa iyong pagpapala, paano lumalabas ito. Pag-aralan mo ang sitwasyon mo. 5 taon na ba, ganyan pa rin ang hawak mo? Minsan, ang maturity ng Kristiyano nakikita sa paghawak niya ng pera. Paghawak niya ng kayamanan. Dahil ang sabi ng Bible, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, okay, kayo nagsabi niyan. Next, climb the right ladder. Alam niyo ba, ay may iba't ibang hagdan patungo sa tagumpay. Okay? Iba't ibang hagdanan patungo sa tagumpay. Kailangan mong ma-distinguish kung alin ba sa mga hagdanang aakyatin mo ang magdadala dun sa pupuntahan mo. Tanungin kita, what is your vision? Biglang tumahimik ang lahat. Yung bang vision kailangan? Oo, kasi yung vision ang pupuntahan mo. At yung hagdan ang gagamitin mo pag akyat doon. Ngayon, sinabi ko nga, maraming klase ng hagdan. May hagdang malubay. May hagdang mahaba. May hagdang maikli. May hagdang kahoy. May hagdang semento. May hagdang bakal. Iba't ibang klase ng hagdan. Sa buhay, iba't iba din ang hagdan na magdadala sa iyo patungo sa iyong pupuntahan. Baka akyat ka ng akyat, maling hagdan ang iyong ginagamit. Kaya pala hindi mo marating ang iyong pinapangarap, mali palang hagdan ang naakyat mo. Kung ang pangarap mo'y ganito at ang hagdan mo hanggang dito, hindi ka makakarating. So you need to choose the right ladder. Okay, next. Sometimes before I tried my faith in small stuffs and get rich quick scheme only to find out I was climbing the wrong ladder. Ako, based on experience, marami ako sinimulan ng mga maliliit na negosyo, maliliit na trabaho, pero nakikita ko parang ang hirap, ang ganit. Okay, bakit? Matutuklasan mo kasi hindi yun ang hagdan na magdadala sa iyo papunta doon. You need to recognize the right ladder para marating mo yon. Okay. Because of this, earning money was like pulling teeth out of the mouth of the universe. Pag maling hagdan ang dinaanan mo, maling path ang dinaanan mo, para kang kumukuha ng ngipin sa bunganga ng buwaya ni Tatay Lolong. Okay. Baka pag nakanganga yung buwaya, pinipilit mong mabudot yung ngipin niya. Ganon kaganit ang pag-earn. Bakit? Maling hagdan. John 14:6, key verse of the wealthy people. Ano yon? Siya, di tayo magiging wealthy, hindi natin alam. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. May in-offer pala namang daan si Lord kung saan-saan ka dumadaan, kaya hindi ka makarating doon. Bakit si Lord? Kasi siya yung may-ari ng universe. Pag siya natagpuan mo sa buhay mo, pag siya ang nakita mo sa daan mo, sigurado yayaman ka sa lahat ng aspect. Bakit? Si Lord yun may-ari ng universe. Tagapagmana ka niya dahil anak ka niya. Pwede pa natin palakpakan si Lord? Another point, givers versus takers. Mothers are givers. You know what? My mother was a giver. Alam mo, ang nanay ko lang sinasabi, gusto kong bumili ng bagong damit. Mga 5 taon kong narinig yon habang nagka-college ako. Lagi ko narinig, gusto kong bumili ng sandalyas. Pero hindi niya nagagawa yon. Bakit hindi niya nagagawa? She wants to make it sure na meron kaming pambaon, meron kaming pang-tuition, meron kaming pang-kailangan namin. Ang mga nanay, inuuna ang anak. Ang mga nanay givers. I love my mom. I really do. My own wife was a giver too. Alam nyo, napatawa lang ako sa Lord. Nung Friday, tumawag si Joanne sa akin sa phone. Sabi niya, Mahal, hinold ang sweldo ko kasi matatapos na siya dun sa kanyang previous job. Hinold yung sweldo ko. Walang pambili ng gamot si Nathan kasi may sakit si Nathan nung Friday. Sabi ko, okay lang yan. Bibigyan kita pag uwi ko sa bahay. Hindi.
nakipag-uusap sa lahat ng key personnel doon sa kanilang office para siya ay makakuha ng pera. Okay, bakit? Hindi siya mapapayapa hanggat hindi siya nakaprovide. Ayaw niyang umasa sa ibang tao, gusto niya siya ang gagawa ng paraan. Ganyan ang ina. Palakpakan natin ang mga nanay. Okay. You know what? My wife is the founder, chairman of the board, and the chief executive officers of the Nathan's Club International. Noong last Tuesday, lumaban si Nathan sa contest, science quiz. Yan ay maglilib, hindi lang talaga mapayagan. Mga iyak-iyak na. Nung hindi na mapayagan talaga at imposible na, ako na lang daw ang pumunta. Tinawagan pa si na mami para sila pumunta. Parang gustong tawagin ng buong barangay doon. Bakit? Siya ang chief executive ng Nathan's Club International. Because mothers are givers. Okay. The role of the mother and the father is to affirm, inspire, and love. Yan ang trabaho ng mga magulang sa kanilang mga anak. No doubt about it. My wife is a giver. I repeat, I believe most mothers are givers. When they are not, bad things happen. Pag hindi giver ang nanay, may masamang mangyayari. Bakit? Why many people have problems? Tanungin ko muna kaya, bakit maraming problema ang tao? I thought all mothers and fathers were givers. Nung nakilala ko ang nanay ko, akala ko lahat ng nanay sa mundo ay katulad niya. Lately, as I grow, I've realized may iba palang mga nanay na takers. They are not givers. Lagi nilang hinahanap ang para sa kanila. Yung ang anak ay nagkalat sa lansangan. Minsan hindi na ang dahilan ay dahil kahirapan, kung hindi ang mga nanay ay mga takers. The real problems of the world came to this ground point. Ano yung ground point na ito? Kapag ang tao ay laging taker at hindi siya marunong magbigay. But gladly, God is the greatest giver of all. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only, I want to point it out, His only begotten Son. You know what? God is the founder, chairman of the board, and chief executive officer of your Fans Club International. Si Lord ang nagtitiwala sa iyo, higit kanino pa. Sa lahat ng laban mo, siya ang cheerer mo. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, siya ang nakaagapay sa lahat ng mga pagbagsak mo. God is the chief executive of your Fans Club International. He loves you so much and He wants you to be a giver too. Gusto ng Lord, bigyan ka ng bigyan. Alam mo, kulang ang lalagyan mo sa gustong ibigay sa iyo ni Lord. Ganun katindi si Lord. At realizing that God is the greatest giver, gusto niya maging giver ka din. The lifestyle of giving. Do you want more? Do you want to receive anything? More joy, more wisdom, more friends, more money? Here's what you do. Give away the exact thing that you want to receive. Pag gaganyan ang kondisyon, ayawan na. Kung gusto mo tumanggap, kung ano ang gusto mong tanggapin, yun ang ibigay mo. Amen kayo dyan. Chika. Ang hirap gawin nun, kasi, totoo lang, 10% pa lang, hindi mo kaya. Sabi mo, ouch. Okay. Kung gusto mong tumanggap ng marami, magbigay ka ng marami. Law of the harvest. The more you plant, the more you harvest. The less you plant, the less you harvest. Okay. Here's what you do. Give away the exact same thing that you want to receive. Because that's how the universe works. Whatever you give, you receive. Generosity brings you closer to God. Pag generous ka, magiging malapit ka kay Lord kahit anong mangyari. Gusto mong laging malapit ka kay Lord? Maging generous ka. Bakit? Let me tell you why. Your heart follows your treasure.
Sabi ng Bible, sa Matthew 6:21, "For where your treasure is, there will your heart be also." Kung nasan ang yaman mo, nandun ang puso mo. Hindi ka magnanais ng isang bagay na wala doon ang puso mo. Sinusundan ng puso mo sumusunod sa puso mo ang iyong yaman. Okay, ngayon, kung nagbibigay ka kay Lord, ay di magiging close kay Lord dahil kinikilala mong kayamanan si Lord at ang magbigay kay Lord ay kayamanan. Bakit sabi ninyo, parang pasakit na ng pasakit itong topic na ito? Okay, may pupuntuhin lang ako. Okay, sagit lang. Sabi dito, the Bible says that my heart follows my treasure. Wherever my treasure goes, my heart will go there too. When your money goes to God, your heart goes to Him. Pag nagbigay ka kay Lord, ang ibig sabihin nun, binubunot mo ang puso mo sa iyong katawan at inilalagay mo doon. Papunta na yun ngayon kay Lord. Remember, money is the symbol of your what? Of your value. So pag nagbibigay ka pala kay Lord, inire-represent ng ibinigay mo ang halaga mo. Pag maliit ang nilagay mo dito, yun ang tingin mo sa sarili mo. Did I make a point? Tithing is a declaration of God's importance in your life. Sabi naman ninyo, ang haba naman introduction, ito rin pala ang patutunguhan. Tithing is, I repeat, a declaration of God's importance in your life. God doesn't need your money. By the way, He's the owner of the universe. He made the law of the harvest. So, kailangan ba niya ang pera mo? Hindi. But why is it that the Bible says over and over again, give the first fruit of your harvest to God? Yes, God doesn't need your money. But God wants what your money represents. Hindi ni Lord kailangan ang pera mo, pero kailangan niya ang nire-representa ng regalo mo sa Kanya. Ano ang nire-representa ng iyong inilagay na alay sa Panginoon? Ang iyong puso. It does means that your God is the most valuable thing that you have in your life. Actually, hindi siya thing. He's a creator of everything. Pag ibinigay mo kay Lord ang kayamanan mo, ibinigay mo ang buhay mo. Sinasabi mo, number 1 si Lord sa akin. Kaya, pag nag-post tayo ng, Lord, number 1 ka sa buhay ko, sa Facebook, sa Twitter, whatever ground na ipopost mo yon, make it sure, kahit sa pagbibigay, siya ang number 1 sa buhay mo. Tithing is a declaration that all things, including your life, belongs to God. The biblical standard of tithing is 10%. It is a fantastic guideline to follow. When you give 10%, you are saying that 100% belongs to God. Bakit? It's a representation of yourself. Pag nabigay ka ng 10%, Lord, this symbolizes my 100%. Pag binigay mo 9%, pinagkulang mo yung value mo kay God. Okay. God gave to you all that you own. When you die, you'll give it back. So all you have is lent to you. Pautang ni Lord. You're a steward of His assets. Paano ba tayo magbigay? We need to learn the 3-jar principle. Ano ang 3-jar principle? The 10-20-70 principle. Ano ang 10-20-70 principle? Kung ang sweldo mo ay 10,000, ibigay mo automatically ang 10% kay Lord. Ano ang 10% ng 10,000? That is 1,000. Automatically. Sabi mo sa sarili mo, automatically, I will give my 10% to God. Okay, that's your 1,000. And what's next? Your 20% is your savings.
Ang magsasaka, hindi inuubos ang kanyang inani. Naghihiwalay ng pangpunla. Ang iyong savings, ang pambayad mo sa iyong kinabukasan. Ang 70%, yan ang iyong expenses. Live within your means. Huwag mong lagpasan yung 70% mo. Diyan ka lang. Ang sabi ng kasabihang Pilipino, pag maikli ang kumot, huwag mong nakawan yung 10%. Huwag na huwag. Another, huwag mo ring nakawan ng 20%. Pambayad mo yan sa iyong pagtanda. Diyan nakasalig sa iyong savings ang iyong kinabukasan pagkatapos mong humingi ng pabor sa Panginoon. One thing more, seasons of delay. This is one thing more na kailangang matutunan sa law of the harvest. Here's my belief. When you give, you receive. I've said this before and I'll say it again. This is the law of the universe. You'll even receive much more than what you gave. This is as sure as the sun rising tomorrow. Kasing liwanag ng araw na sumisikat sa silangan na kapag ginawa mo ang batas ng pag-ani, ikaw ay aani. Here's the great mystery of life. When you give, you don't lose. You gain. God's kingdom has no addition, only multiplication. Ang kingdom ni Lord, walang addition. Multiplication lang ang alam ni Lord. Lahat ng ibinigay mo sa Kanya, minumultiply niya lang. Inuulit niya. Ang gandang balita, no? Okay? Doon lang sa Matthew 6:33, sinabi that all these things shall be added unto you. Pero ang principle ng Lord sa economy niya, kung ano ang binigay mo, imumultiply niya. That's why, nung malaman ko to, na ang kingdom ng Lord ay nakadefend sa principle of multiplication, you know what? I have a confession to make. Starting last month, I've increased my tithes to 15%. Hindi na ako nasisiyahan sa 10% ibigay kay Lord, bukod sa aking offering sa Kanya. Why? Dahil ang paparating na biyaya, dinideklara ko na, nandito na. Ang sabi ng pinag-uutos ng Panginoon, ang 10% bahagi ibigay mo sa Kanya. Pero wala naman nasulat sa Bible na pwedeng dagdagan. So kung aggressive ka, nakamtin ang blessing ni Lord sa buhay mo, dagdagan mo, binibigay mo. The more you plant, the more you harvest. So sabi ko, mahal, gusto kong sabihin sa iyo, dadagdagan ko na ang tithes ko ha. So ganito na ang halagang ibibigay ko sa iyo para sa ating offering. Okay. When you plant, you don't harvest right away. May seasons of delay. Ano tinuturo sa atin ng seasons of delay? If you want to receive the blessings of your giving, you need to be patient during the seasons of delay. People expect instant results. Gusto mo pag nagbigay ka, ani agad. Hindi totoo yun. Paano i-multiply ni Lord kung gusto mo agad kabigin ang iyong binitawan? Hindi sugal ang pagbibigay sa Panginoon. You allow God to multiply it. You allow God na i-express ang kanyang power to bless your life habang naghihintay ka. So nagbigay ka, bigay ka ng bigay, who's faithful in tithing? Huwag na tumaas ang kamay. Yung lahat ng faithful sa tithing at hindi pa niya nakikita ang return. Guys, don't lose heart. There's a season of delay. Kung nadidelay yan, may purpose si Lord. Pag dinating yan sa iyo, mataas na ang value mo. Palapakan niya natin si Lord. Why giving to God is crucial? Bakit kailangan bigyan pa si Lord? Sabi ko kanina, hindi niya kailangan ng pera. Giving to God will train you to give in other areas of your life. Pag ayaw mong bigyan ang Diyos na hindi nangangailangan ng ibibigay mo, ano pang bagay na mayroong pangangailangan ka ang hindi mo kayang punan? That's abundance mindset. Kapag binigyan mo ang Lord at hindi naman niya kailangan, pero ibinigay mo pa rin kahit hindi niya kailangan, ang tingin mo sa sarili mo ay mayaman. Dahil hindi ka nakatingin sa gastusin mo.
Kahit di kailangan ni Lord, ibibigay ko pa rin dahil mayaman ako. Godly pride yan, huwag kayong mag-alala. Pag binibigyan mo si Lord, pag binibigyan mo ang gawain ng Panginoon, meron kang kaisipan ng mayaman. Dahil hindi kayang gawin na mahihirap na tao yan. Okay. I have a conspiracy theory. I believe that the entire physical and spiritual universe around you is conspiring, plotting, and conniving to give you a massive abundance. Doon sa heavenly realm, nagsasama-sama, nagtutulong-tulong ang lahat ng puwersa para payamanin ka. Pero hindi kayo excited. Palakpakan excited! Pag inuna mo si Lord, lahat ng kailangan mo, huwag kang mag-alala kung hindi ma-provide ng mundo. Si Lord, ang iyong manager, ang owner of the universe, ang bahala sa iyo. I believe God wants abundance in your life. Want more miracles? Gusto niyo na maraming mga miracles? Be generous. Magbigay ka. Sa pagbibigay, may himala. The universe is a giant mirror. Alam niyo ba ang universe is a giant mirror? I will close in this. I've never forgotten the lesson in my life. Life is a mirror. If I smile at the mirror will smile back at me. If I frown in the mirror, sisimangutan din ako ng reflection ko. The universe is a giant mirror. Magbigay ka, tatanggap ka. Nagtanim ka ng magandang bagay, aani ka. Magtanim ka ng kasamaan, hala, babalik yan sa iyo. The universe is like the echo in a cave. Pag sumigaw ka sa universe ng, I love you, love you, love you, love you, love you, it will be amplified. Pero pag sumigaw ka sa mundo ng, I hate you rin, pangit ka, dinagdagan. Why? Ingat tayo sa laman ng puso, nalalabas sa bibig. Life is a giant mirror. The universe is a giant mirror. The universe is a giant echo in the cave. Kung ano ang gusto mong tanggapin, yun ang ibigay mo. Pag ang ibibigay mo, hindi sasapat, hindi makapagbibigay kasiyahan, sa bibigyan mo, wag mo nang ibigay. Yan din ang matatanggap mo. Naalala ko pagka Christmas exchange gift. Sino dito ayaw na sumali sa exchange gift? Kasi ang ganda-ganda ng preparasyon mo sa regalo mo, pagbalik sa'yo, sabon, towel, toothbrush. Ba't ganun? Kasi nung ibinigay mo, iniisip mo din yung presyo. Teka, kailangan, sa pinag-usapan, 50. Ito, 50.55, hindi pwede, 50 dapat. May presyo. May halaga ka, may limitasyon ka sa pagbibigay. Kaya ang tinatanggap mo rin, may limitasyon. Life is a giant mirror. Life is a giant echo in a cave. Huwag kang gagawa ng pangit sa kapwa. Baka yan ang anihin mo. The law of the harvest is planting. And after planting, you will have harvest. Sino dito ang gustong tumanggap sa Panginoon? Tayong lahat ay tumayo. Tingin ko parang offering time na, no? Okay. This time, before we offer our money, we need to offer our heart to God. Yan muna offer natin. Kasi your heart is the representation of your whole body. That is the 10% of your body, your heart. So let's give the 10% back to God ngayong umagang ito. Iuwi mo kay Lord ang puso mo. Para lahat ng inaasahan mo, ibibigay niya sa iyo. Pwede po ba tayo tumungo? Balikan mo yung buhay mo. Observe mo, paano ba ako nagbigay kay Lord? Bakit hindi ako umani?
Bakit parang nagkulang ako? Kung nakikita mo yung mga ganitong sitwasyon sa buhay mo, sige, mag-ask ka ng forgiveness kay Lord. Ibulong mo kay Lord. Lord, sorry. Seryoso. Life is a giant mirror. Pag nakikipaglokohan ka kay Lord, blessing will not come. Seryoso ka lang. Sige, balikan mo. Review mo. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name. Pwede bang itaas natin ating kamay? Blessed be your name. Nakahingi ka na ba ng tawad kay Lord? Panginoon, sumunod kayo sa panalangin ito, Panginoon, patawad po kung hindi ako nakatupad sa dakilang utos mo. Panginoon, patawarin mo ako kung hindi ako nagtatapat sa iyo. Nais ko ngayong umagang ito, ibigay sa iyo ang representasyon ng buo kong pagkatao. Sa iyo na ang puso ko. Sige, bigay mo kay Lord ang puso mo. Bigay mo kay Lord ang puso mo. Give your 10%. And the whole body will follow. The whole body will follow. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will pray. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of Lord. Ang dalangin ko, ang law of the harvest, bumaon sa puso nila. Lord, ang deklarasyon ko, Panginoon, sa buhay ng bawat isang naririto, maranasan ang rumaragasang pagpapala. Rumaragasang pagpapala. Rumaragasang pagpapala. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory.